Ang mayaman kong asawa. 2,171 ang kabaliwan ni Chinyu. Walang hangganan, walang oras, at wala doon. Pakiramdam ni Chinyu ay nahulog siya sa walang katapusang bangin sa madilim na kawalan na ito. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay nagpatuloy sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay nakagapos ng madilim na kapangyarihan sa kawalan, hindi makagalaw o makahinga. Para bang nakulong sa walang katapusang kulungan. Naging malabo ang oras dito, at tumigil ang lahat. Sinubukan ni Chinyu na maghanap ng labasan, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makahanap ng daan palabas. Ang kamalayan ni Chinyu ay unti-unting lumabo sa loob ng mahabang panahon sa madilim na kawalan na ito. Pakiramdam niya ay patuloy na nauubos ang kanyang lakas, at ang apoy ng kanyang buhay ay unti-unting namamatay. Sa kadiliman, ang nawawalang pag-asa na si Chinyu ay lumulutang sa kawalan at nakatulog. Siya ay nasa ganap na kawalan ng pag-asa at hindi man lang maramdaman ang kanyang pag-iral sa kawalan na ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagising si Chinyu. Mga ad ng pobrev. Muling umatake ang sobrang siksik at masakit na internal chi sa kanyang katawan. Mapula-pula ang mga mata ni Chinyu habang nakatitig siya sa kawalan. Ang walang katapusang kasakiman at pagnanasa ay lumabas sa kanyang mga mata. Hindi ako mamamatay sa lugar na ito. Hindi. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol. Gayunpaman, ang kanyang boses ay nabigong umalangaw-ngaw sa kawalan at mabilis na nilamon. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang baliw. Inangat niya ang ulo niya at umungol ng galit. Bumukas ang lahat ng butas ng kanyang katawan sa sandaling ito. Kung mayroon kang lakas ng loob, hayaan mo akong mamatay dito. Huwag mo nang isipin na bitag ako. Pinabalak ni Chinyu na ilabas lahat at sinimulang lumunin ang hindi maipaliwanag na internal chi na ito ng baliw. Ang walang katulad na siksik na panloob na chi na iyon ay biglang bumangon sa katawan ni Chinyu, na tila walang katapusan. Kasunod ng galit na paglamon ni Chinyu, naramdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan na nagsimulang umusbong ng marahas na para bang gusto nitong punitin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang isang baliw na demonyo. Ang dobleng sakit ay nagpang-inig ng husto sa kanyang katawan. Ang sakit na dulot ng hindi maipaliwanag na panloob na chi na tumusok sa katawan ni Chinyu na parang 1,000 karayom, bawat isa ay tila na punit. Nanginginig ang buong katawan niya, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, nagngangalit siya at buong lakas niyang tiniis ang sakit. Ang kanyang katawan ay napuno ng epekto ng madilim na kapangyarihan na para bang hindi mabilang na matutulis na talim ang sumasayaw sa kanyang laman at dugo, na hinihiwa ang kanyang katawan. Naramdaman ni Chinyu ang kanyang mga buto na ginutay-gutay, ang kanyang mga organo ay gamulong sa matinding sakit, at ang kanyang dugo ay nag-aapoy na parang apoy. Ang paghihirap ay naging sanhi ng kanyang isip na halos mawala ng kailanawan, at ang kanyang kamalayan ay lumabo sa gitna ng paghihirap na ito. Gayunpaman, hindi lamang hindi napigilan ni Chinyu ang kanyang sarili, ngunit lalo pa siyang naging baliw na parang baliw. Tumawa pa siya ng malakas. Mabangis ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi nabawasan ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Patuloy na nilalamon ni Chinyu ang hindi maipaliwanag na internal chi, ngunit ang pagkilos na ito ay hindi nakapagpaginhawa sa kanya. Sa halip, pinatindi nito ang kanyang sakit. Sa tuwing sumisikat ang internal chi sa kanyang katawan, nararamdaman niyang pinuputol siya ng 1,000 kutsilyo. Nanginginig ang buong katawan niya, at ang sakit ay parang tidal wave na lumulunod sa kanya. Tumalsik ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Chinyu. Mabangis siyang umungol ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng madilim na kawalan. Wala man lang bakas ng echo. Ang kanyang mga mata ay kasing pula ng dugo, puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Nagsimulang mag-deform ang kanyang balat, at nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa sakit. Parang mapunit ang katawan niya. Ang panloob na chi na kanyang kinain ay pumuno sa kanyang dugo, kumakalat sa bawat sel niya na parang makamandag na ahas. Naramdaman niya ang matinding sakit ng kanyang mga buto na naaagnas, ang sakit ng kanyang mga panloob na organo na napunit, at ang kanyang kaluluwa ay pinahihirapan ng walang katapusang.
Lalong nahirapan ang kanyang paghinga na parang may hindi nakikitang kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya makahinga. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan at hindi makontrol. Ang sakit ay papalapit na sa limitasyon nito, at halos hindi na makayanan ni Chinyu, ngunit hindi siya sumuko. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at buong lakas niyang tiniis ang walang katumbas na sakit. Ang katawan ni Chinyu ay nanginginig ng husto. Tinitiis niya ang sakit na dulot ng internal chi na parang umaagos ang lava sa kanyang dugo. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging manhid, natatakpan ng sakit, at hindi maramdaman ang pagpapasigla ng mundo sa labas. Ang kanyang paghinga ay naging abnormal na mahirap. Bawat hininga ay tila naglalagablab sa kanyang mga baga. Isang malalim na ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang masakit niyang boses ay umalangaw-ngaw sa madilim na kawalan, ngunit napalitan iyon ng walang katapusang katahimikan. Pakiramdam ni Chinyu ay parang napunit siya. Ang kanyang katawan ay parang libu-libong piraso ng palaisipan na walang awang pinupunit. Ang masakit na pagpapasigla ay patuloy na kumalat sa pamamagitan ng kanyang nerve endings, nilunod ang kanyang buong kamalayan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit na bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman, at tumulo ang dugo sa kanyang mga daliri. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Nininigas ang mga kalamnan sa kanyang buong katawan na para bang tinitiis niya ang walang katapusang sakit na ito. Hahaha! Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Chinyu, ngunit mas naging baliw ang kanyang mukha. Ang sinumang makakita kay Chinyu sa sandaling ito ay ituturing siyang demonyo, isang demonyong nabubuhay sa kawalan. Walang konstruksyon na walang pagkawasak. Kung mayroon kang kailangan, hayaan mo akong mamatay dito. Hinding-hindi ako magiging bilanggo. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay puno ng kabaliwan. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu na parang may naramdaman siya. Tapos nawala yung kabaliwan sa mata niya at napalitan ng ecstasy. Ang panloob na chi na ito, talagang maa-absorb. Kulat na bulalas ni Chinyu. Kahit na ang panloob na chi ay isang napakalaking pasanin sa kanyang katawan, nagsimula itong magbago ng dahan-dahan pagkatapos makapasok sa kanyang katawan. Tulad ng espiritual na enerhiya, nagsimula itong makuha. Pwede bang? Ang siksik na panloob na chi sa kawalan ay ang magulong chi. Biglang may naisip si Chinyu. Ang magulong chi ay magdudulot din ng sakit at pakiramdam ng pasanin, ngunit hindi ito magiging labis. Gayunpaman, may isa pang posibilidad, at iyon ay ang magulong chi sa kawalan ay mas dalisay. Ito ang pinakapuro sa lahat ng magulong chi. Kung ganoon, may pagkakataon pa akong makaalis dito. Si Chinyu ay walang katulad na nasa sabik. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso ay natangay at napalitan. Ang mga mata ni Chinyu ay kumikislap sa pananabik at kislap ng pagkagulat. Pakiramdam niya ay muling nag-alab ang kislap ng pag-asa sa loob niya. Mabilis na inayos ni Chinyu ang kanyang estado. Pinigilan niya ang dati niyang kabaliwan at naging mahinahon at alerto. Naunawaan niya na ang biglaang pangyayaring ito ay maaaring ang tanging pagkakataon niya para mabuhay. Nagsimula siyang sumipsip ng purong magulong chi na ito at pinalaki ang paggamit ng kapangyarihan nito. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang masakit na panginginig kundi ang pagkabigla ng pag-asa. Napuno ng magulong chi ang kanyang buong katawan, tumagos sa kanyang mga meridian at sumanib sa kanyang mga buto at laman. 2,172 Juhu makes her move. Ang panloob na chi na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kapangyarihan, na nagparamdam sa kanya na siya ay nagbago sa isang sinaunang mabangis na hayop. Ang panloob na chi na ito ay pinasadya lang para sa akin. O sa halip, ito ay ipinanganak para sa magulong katawan. Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bagamat ang paglilinang dito ay magdudulot ng matinding sakit sa isa, maaari rin nitong painitin ang ugali ng isa. Ito ay tunay na paglilinang. Hanggat tumuntong siya sa True Saint Realm dito, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang higop ng buong lakas ang magulong chi dito.
Walang anuman dito maliban sa kawalan, na nagpadalisay sa paglilinang. Uwi, sa pamilya Yao, gabi na, at tahimik ang paligid. Mga ad ng pobrev, mga ad ng pobrev. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, ang pamilya Yao ay pinalamutian ng liwanag ng bituin, nakahawig ng isang parang panaginip na fairyland. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa looban, na nagdulot ng mahinang ethereal glow sa lahat. Dahil walang nagbabantay sa lugar na ito, napakatahimik. Sa sandaling ito, isang maliit na figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng pamilya Yao. Ang maliit na figure ay tila pinaghalo sa katahimikan ng gabi, na lumulutang ng bahagya sa hangin na parang balahibo. Ito ay isang batang babae na nakasuot ng purong puting gown, ang kanyang buhok ay bumababa sa kanyang baywang na parang talon. Habang dumaraan ang banayad na simoy ng hangin, marahang itinaas nito ang kanyang buhok. Ngunit ang dalaga, na tahimik na parang anghel, na puno ng lamig ang kanyang katawan sa sandaling ito. Ito ay lubhang nakakatakot. Siya ay walang iba kundi si Juwo. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakapanghinayang aura ng pagpatay na layunin sa sandaling ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, isang araw ang tila lumitaw sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa orihinal na madilim na pamilyang Yao. Ang sinag ng liwanag na iyon ay tumama sa kalangitan, na agad na ginagawang araw ang gabi sa isang iglap. Ang mga kamay ni Juwo ay humihila ng napakaliwanag na liwanag. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na panloob na chi ang patuloy na kumawala sa lahat ng direksyon. Iyon ang pamamaraan ng trump card ni Juwo, ang Heavenly Flower of All. Ito ay isang pamamaraan ng walang pinipiling pag-atake. Kapag nailabas na, magdudulot ito ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang namumulaklak sa hangin tulad ng nakasisilaw na mga bulaklak, bawat isa ay naglalabas ng napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga ito ay matikas at matulin, tulad ng libu-libong bulaklak na namumukadkad, maganda ngunit nakakatakot. Napuno ng malamig na lamig ang tingin ni Juwo, at ang napakagandang ningning ay mabilis na ginaisang ang mga miyembro ng pamilyang Yao, na natutulog. Ano ba yan? Nakakasilaw. Saan nanggaling ang liwanag na ito? Talagang namumulaklak ito sa kalangitan sa itaas ng aking pamilyang Yao. May hindi tama. May nakamamatay na aura. Nakakatakot na nakamamatay na aura. Sa sandaling may nakaalam sa nangyari, itinaas ni Juwo ang kanyang kamay, ginamit ang ningning, at walang awa na tinakpan ang pamilyang Yao sa ilalim. Looking for someone in Bacolod City today. Willing to lie about how we met. Bakas ng lila na nakapaloob sa loob ng liwanag, na nagpapatindi sa nakakatakot na kapangyarihan nito. Ito ay ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagsasanib sa Purple Cloud Pearl. Ito ay mas makapangyarihan kaysa dati. Pinalot ng Heavenly Flower of All ni Juwo ang buong pamilya Yao. Ang nakakasilaw na liwanag ay namumulaklak sa hangin na parang magagandang pamumukadkad ng mga bulaklak. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga magsasaka sa pamilyang Yao ang banta ng kamatayan. Sila ay sumigaw ng takot, sinusubukang iwasan ang nakakatakot na pag-atake na ito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Heavenly Flower of All ay nasa lahat ng dako. Hindi alintana ito ay nasa himpapawid o sa lupa, walang magsasaka ang makakatakas sa saklaw ng walang habas na pag-ataking ito. RNBES. Ang mga magsasaka, na naantig ng mga sinag ng liwanag, ay nagpakawala ng matinding hiyaw ng paghihirap. Ang kanilang mga katawan ay agad na nalipol at naging abo. Dugo, laman ang dumurog ng laman sa mga pira-piraso, at mga buto na nabasag sa hangin, na lumikha ng isang nakakatakot na eksena. Ang eksena sa looban ay sumailalim din sa napakalaking pagbabago. Pinuno ng panloob na chi ng kamatayan at pagkawasak ang dating mapayapa at magandang fairyland. Agad na sinira ng liwanag ang masusing pinutol na mga bulaklak, halaman, at mga puno, na naging mga nakakalat na abo. Ang mga talulot, dahon, at mga sanga ay gumagapang ng ligaw sa himpapawid, na sumasalamin sa nakasisilaw na kinangunit nagpapakita ng isang mapanglo na kagandahan. Malamig at walang awa ang tingin ni Juwo. Nakatayo siya sa langit, at walang ekspresyon sa kanyang mukha na pinapanood ang lahat ng nasa ilalim na nawasak.
Ang ningning sa kanyang kamay ay lalong tumindi kasabay ng mas matinding pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga cultivator ng pamilya Yao ay walang magawa sa harap ng Heavenly Flower of All ni Juwo. Sila ay lubusang nasupil at hindi makalaban sa mapangwasak na kapangyarihang ito. Sinubukan ng ilang mga magsasaka na gamitin ang kanilang mga spell upang lumaban, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay tila hindi gaanong mahalaga at hindi maaaring baguhin ang sitwasyon. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga magsasaka. Ang kanilang buhay ay binawi ng langit na bulaklak ng lahat. Nabasag ang kanilang mga katawan sa liwanag, at bumulwak ang dugo. Naglaho rin ang kanilang mga kaluluwa, hindi makatakas sa teritoryong ito ng kamatayan. Ang buong pamilya Yao ay nasa kapaligiran ng nakamamatay na katahimikan at takot. Ang mga magsasaka ay sumigaw sa sakit, at napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Wala silang kapangyarihang ibalik ang sitwasyon at maghintay na lamang sa pagdating ng kamatayan. Parang yelo ang tingin ni Juwo. Tiningnan niya ang kahabag-habag na kalagayan ng pamilya Yao nang walang awa. Ang liwanag sa kanyang kamay ay agad na sumabog, na bumubuo ng isang napakalaking sinag na parang ang Diyos ng pagkawasak ay bumaba. Sa ilalim ng liwanag na sinag, ang buong tanawin ng pamilya Yao ay nagsimulang mag-distort at gumuho na parang ang mundo ay nasa bingit ng pagguho. Ang natitirang mga gusali ay sunod-sunod na gumuho, ang lupa ay nanginag, at lahat ng nasa looban ay nawala ng walang bakas. How dare you destroy my Yao family? Sa wakas ay tumayo ang mga matatanda ng pamilya Yao. Ilang true saints ang biglang sumalakay, nagpakawala ng malalakas na puwersa para kontrahin si Juwo. Ang kanilang mga figure ay kumikislap at napalitan ng umaagos na liwanag, umiindayog sa hangin, bumangga sa ningning ni Juwo. Sa isang iglap, ang panloob na chi sa pagitan ng langit at lupa ay naging sobrang tensyon, at ang matinding pagbabago-bago ng enerhiya ay napuno ng hangin. Ang mga matatanda ng pamilyang Yao ay gumamit ng lahat ng uri ng makapangyarihang spell at supernatural na kapangyarihan. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng matinding celestial aura na tila sila ay nag-transform sa mga Diyos. Malamig na tiningnan ni Juwo ang lahat. Hindi siya umiwas at sa halip ay tumanggap ng ganting atake ng mga matatanda ng pamilyang Yao na may matatag na tingin. Nang magbanggaan ang dalawang malalakas na puwersa, agad na gumuho ang espasyo, na nagdulot ng nakakatakot na alon ng enerhiya. Ang mga apoy, kulog, hamog na nagyelo, aura ng espada, at iba't ibang elemento ay magkakaugnay, na lumilikha ng isang kamangha-manghang ngunit mapanganib na panoorin. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog at kulog sa kalangitan sa itaas ng pamilya Yao. Ang buong eksena ay nahulog sa kaguluhan at pagkawasak. Hindi mabilang na pagbabago-bago ng enerhiya ang magkakaugnay, na nagdulot ng matinding spatial vibrations at ang nakapalibot na tanawin na gumuho sa isang iglap. Kayong grupo ng mga demand be starred, go to hell. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Juwo, at muli siyang umatake. Ang dalisay na tunay na enerhiya ay bumulwak mula sa kanyang maliliit na kamay ng walang pag-aalinlangan. Malinaw, dumating si Juwo na may balak na sirain ang pamilya Yao. Gayunpaman, ito ang pamilyang Yao, isa sa 9 na dakilang pamilyang Maharlika. Marami silang true saints, hindi mabilang na kayamanan, at porma sayon. Matapos kumilos ang mga elder ng pamilya Yao, ang buong pamilya ng Yao ay agad na nabalot at binalot ng mga nagniningning na ilaw, ganap na nahiwalay ang lahat ng mga diskarte ni Juwo mula sa pag-abot sa kanila. Naglakas loob kang salakayin ang pamilya Yao. Nililigawan mo si kamatayan. Isang supreme elder ng pamilyang Yao ang humakbang at dumating sa harap ni Juwo halos kaagad. Bush! 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 Kaagad pagkatapos, 3 pang true saint ang sumunod na malapit sa likuran at pinalibutan si Juwo. 2,173 nakikipaglaban sa ilang tunay na banal. Malamig nilang tinitigan si Juwo. Ang kanilang mga mata ay puno ng nakagigimbal na puot. Ikaw ba? Kinilala ng Supreme Elder si Juwo. Pumunot ang noo niya at sinabing, personal na alagad ni Dean Lei, bakit mo dinala ang pagdanak ng dugo sa pamilya kong Yao? Sa tingin mo ba sa pagprotekta sa iyo ni Dean Lei, wala kaming lakas ng loob na gawin sa iyo?
Malamig na tiningnan sila ni Juwo at sinabing, papatayin ko ang lahat sa pamilya niyong Yao, at wala ni isa sa inyo ang maiiwang buhay. Narito ang taong ito para kay Qingyu. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan. Patayin mo na lang siya. Sigaw ng isang matanda. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Juwo. Pagkatapos ay biglang pumutok ang panloob na chi sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay agad na kumalat sa buong langit at lupa. Matapos maramdaman ang panloob na chi na ito, ang mga ekspresyon ng ilang matatandang iyon ay nagbago ng husto. Talagang nakapasok ka sa True Saint Realm. Ulalas ng isang matanda. No wonder you dared to behave atrociously in my Yao family. So it's because you already stepped into the True Saint Realm. But so what? Siguradong mamamatay ka kung maglakas loob kang kumilos ng mabangis sa aking Yao family. Sigaw ng isang matanda, pagkatapos ay biglang hinampas ng malakas ang palad niya kay Juwo. Mga ad ng pobrev, mga ad ng pobrev. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Juwo. Itinaas niya ang palad niya at hinarap ito ng ulo. Boom! Nagtama ang dalawang palad na nagresulta sa nakakabinging tunog. Kaagad, ang malalakas na alon ng enerhiya ay nagdulot ng isang bagyo, at ang nakapalibot na espasyo ay tila gumuho. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon mula sa gitna ng dalawa, sinisira ang lahat ng damo at mga puno at nabasag ang lupa at mga bato. Ang mga magsasaka ng pamilya Yao ay sunod-sunod na umatras. Baka sa kanilang mga mukha ang takot ng maramdaman ang nakakatakot na epektong ito. Ang mga figure ni Juwo at ang nakatatanda sa pamilya Yao ay natigilan. Tila nanigas ang hangin sa paligid. Ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng matinding pagbabago-bago ng enerhiya. Nakakasilaw ang liwanag na parang gustong liwanagan ang buong mundo. Nagbanggaan ang dalawang malalakas na puwersa, na bumubuo ng napakalaking energy vortex. Mabangis na sumayaw ang kidlat sa himpapawid na parabang hindi mabilang na mga kidlat ang tumatama sa kalangitan. Tinunog ng nagngangalit na apoy ang lahat ng nasa paligid nila at naging abo. Ang malamig na hangin ay napakalamig, na nagpaparamdam sa mga tao ng sobrang lamig. Ang spiritual energy sword ay tumawid tulad ng 10,000 tropa na umaarangkada. Ang eksena ay kasing engrandi at kahangahangang parang isang larangan ng digmaan. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay nagngangalit, na nilamon ang lahat sa paligid sa puyo ng tubig ng labanan. Ang pagbuo ng pamilyang Yao ay agad na naging aktibo, na nagpoprotekta sa pamilyang Yao. Kung hindi, ang buong pamilya ng Yao ay nawasak sa isang iglap. Bago pa makabawi ang lahat, pinalipad na ang matanda. Ang kalahati ng kanyang katawan ay direktang nabasag, nahayag ang kanyang malagim na puting buto, at ang kanyang panloob na chi ay agad na hamina. Sa kabaligtaran, si Juwo ay nanatiling hindi nasaktan, nakatayo doon na may panloob na chi ng lamig at lamig sa buong katawan. Tinitigan ng mga magsasaka ng pamilya Yao ang eksenang ito nang nakanganga ang kanilang mga bibig. Walang sino man ang umasa na ang matanda sa pamilya Yao ay matatalo ng ganoon kadali. Bagamat pareho silang mga tunay na banal, ang kanilang mga kapangyarihan ay halos walang kapantay. Tumayo si Juwo, naglabas ng malamig at nakakatakot na internal chi. Ang kanyang mga mata ay malamig habang inililibot niya ang kanyang tingin sa mga nakapaligid na magsasaka, na naghahatid ng isang hindi matitinag na pangangibabaw. Ito na ba ang pinakapaborito ng langit sa kasalukuyang panahon, bulong ng isang tao? Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Willing to like kung paano tayo nagkakilala. Para naman sa iba pang matatanda ng pamilya Yao, malamig ang kanilang mga ekspresyon. Sa pagtingin kay Juwo sa harapan nila, ang kanilang mga mata ay hindi maiwasang magkaroon ng bakas ng pagbabantay at kataimtiman. Nubi. Tulad ng inaasahan sa personal na alagad ni Dean Lei, malamig na sabi ng Supreme Elder. Kung nasa ibang lugar kami, baka namatay kami ng walang pag-aalinlangan kung nakilala namin kayo. Gayunpaman, ito ang pamilyang Yao. Kahit sino pa ang gumawa ng kabangisan sa pamilya Yao ay tiyak na mamamatay. Sigaw ng Supreme Elder. Pagkatapos ng malakas na sigaw, ilang sinag ng liwanag ang agad na lumitaw mula sa lahat ng direksyon ng pamilya Yao. Sa gitna ng pamilyang Yao, napakaniningning na mga ilaw ay nagbuga.
Iyon ang mahiwagang artifact at formation ng pamilyang Yao, na na-activate sa kalooban. Itinaas ng Supreme Elder ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buhok ay gumalaw-galaw. Ang mga sulok ng kanyang damit ay tuloy-tuloy na kumikislap habang kumikislap ang liwanag. Isang napakalaking porma sayon ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang porma sayon ay naglalaman ng isang malakas na puwersa tulad ng isang hindi masisira na kuta, na nagpoprotekta sa mga magsasaka ng pamilya Yao. Ang iba pang matatanda ng pamilyang Yao ay nagpakawala rin ng kanilang sariling mga spell at supernatural na kapangyarihan. Ang mga mahiwagang artifact sa kanilang katawan ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na umalangaw-ngaw sa porma sayon ng Supreme Elder. Isang napakapang-ipong panloob na chi ang agad na sinalakay ang kanyang mukha. Ang mga mahiwagang artifact na nasuspine sa kawalan ay naglabas ng mapanirang kapangyarihan. Sa isang sandali, kahit si Juwo ay nakadama ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pang-aapi. Kaagad pagkatapos, lumabas ang tatlong True Saints mula sa pamilya Yao. Magkasama, pinaganya nila ang isang napakalaking mahiwagang artifact sa kalangitan. Isang napakalaking mahiwagang artifact ang lumutang mula sa likuran ng pamilyang Yao. Para itong matayog at maringal na tore, na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ang ibabaw ng mahiwagang artifact ay nilagyan ng maraming kumikinang na hiyas, bawat isa ay nagpapalabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mahiwagang artifact na ito ay tinawag na Tower of Holy Light. Ang tore ng banal na liwanag ay tumaas sa mga ulap tulad ng isang napakalaking tore na umabot sa kalangitan. Naglabas ito ng napakalakas na liwanag na nagpapaliwanag sa buong larangan ng digmaan. Isang maliwanag na banal na liwanag na hiyas ang nasa tuktok ng mahiwagang artifact. Ang hiyas ay naglalaman ng dalisay at sagradong kapangyarihan. Ang tatlong tunay na banal ng pamilyang Yao ay nakatayo sa harap ng tore ng banal na liwanag. Itinuon nila ang kanilang atensyon at inipon ang kanilang enerhiya, iniksyon ang kanilang kapangyarihan sa mahiwagang artifact. Ang tore ng banal na liwanag ay agad na naglabas ng mas matinding liwanag. Dumiretso ang liwanag sa mga ulap na parang gustong tumago sa kalangitan. Naramdaman ang pressure na nagmumula sa Tower of Holy Light, bahagyang kumunot ang noo ni Juwo. Alam niya kung gaano kalakas ang mahiwagang artifact na ito. Iyon ang huling trump card ng pamilya Yao. Kapag na-activate na ito, magdudulot ito ng matinding banta sa kanya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi ko akalain na may mga ngahas na gumawa ng gulo sa pamilya Yao. Hindi ko akalain na maa-activate ng pamilyang Yao ang Tower of Holy Light dahil sa walang katulad mo. Malamig na sabi ni Supreme Elder. Si Juwo ay mukhang kalmado ngunit bahagyang nakakaramdam ng pahiwatig ng panganib sa kanyang puso. Bilang isa sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang kanilang kayamanan. Ilang matatanda ng pamilyang Yao ang magkasamang kinokontrol ang magic artifact. Ang tore ng banal na liwanag ay patuloy na naglalabas ng sagradong liwanag. Ang bawat sinag ay napakabigat, na naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan. Sa kaibuturan ng pamilya Yao, tahimik na pinapanood ni Yao Qi ang lahat habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakatayo sa tabi niya si Yao Qi. Nasaan ang dignidad ng pamilya Yao? Paulit-ulit tayong na-provoke. Nagnganga ang mga ngipin ni Yao Qi. Yan Ruozo at Juwo, pareho silang nandito para kay Qinyu, sumulyap si Yao Qi sa kanya at sinabi. Bahagyang sumingot si Yao Qi at sinabing, si Yan Tianxi ang pinakamatalino. Tinadya niyang paalisin si Qinyu at ginamit ang iba para gawin ang maruming trabaho. Hindi kailangan. Sa personalidad at lakas ni Yan Tianxi, hindi niya kailangang gawin iyon, umiling si Yao Qi. Sa sandaling ito, huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagtatanong, kapag namatay ang isang tao, nawawala ang Dao. Si Qinyu ay isang taong wala na, ngunit may ilang taong handang ipaghiganti siya ng paulit-ulit, hindi nag-aatubiling isuko ang kanilang buhay. Kaya mo ba ito? 2,174 na namatay ang kataas-taasang matanda. Natahimik si Yao Qi. Matagal siyang nag-isip, at ilang figure ang sumagi sa kanyang isipan. Sa huli, itinanggi niya silang lahat. Sa sandaling ito, ang larangan ng digmaan sa labas ay umabot na sa kasukdulan nito.
Sa gayong labanan, ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kwalipikadong lumahok. Kahit na handa silang mag-alay ng kanilang buhay, maaaring hindi man lang sila magsilbi sa papel ng kanya na kumpay. Ang katawan ni Juwo ay naglabas ng isang malakas na panloob na chi upang labanan ang nakakatakot na tore ng banal na liwanag. Gayunpaman, ang tore ng banal na liwanag ay ang pinaka-top-notch mahiwagang artifact ng pamilya Yao. Ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring labanan ng isang tunay na santo. Kahit na si Juwo ay may kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl, paulit-ulit siyang napaatras ng mga suntok. Ang lahat ng kanyang panloob na chi ay dinurog ng Holy Light Tower. Puno ng dugo ang maliit na katawan ni Juwo. Walang silbi. Ang Holy Light Tower ay isang mahiwagang artifact na ginagamit ng pamilya Yao para sa pagprotekta sa sarili. Bagamat hindi ito maikukumpara sa isang celestial artifact, hindi ito isang bagay na kayang pukawin ng tunay na santo. Malamig na sabi ng Supreme Elder ng pamilya Yao. Mga ad ng pobrev, mga ad ng pobrev. Pumangon si Juwo mula sa lupa. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngunit wala pa ring takot sa kanyang mga mata. Mamatay ka ng mabilis. Kahit na personal kang alagad ni Dean Lei, tiyak na mamamatay ka sa paggawa ng gulo sa aking pamilyang Yao ngayon. Matapos sumigaw ang Supreme Elder, ilang True Saints ang agad na sumalakay at na-activate ang Tower of Holy Light. Ang tore ng banal na liwanag ay nagbuga ng nakasisilaw na liwanag na parang nagliliyab na araw na sumisikat sa larangan ng digmaan. Kumalat ang liwanag, nagpapaliwanag sa buong lugar at tinakpan ng banal na liwanag ang nakapalibot na tanawin. Habang naglalabas ang kapangyarihan ng tore ng banal na liwanag, kumalat ang walang katulad na sagradong enerhiya. Ang malakas na liwanag ay naglalaman ng sagradong enerhiya tulad ng ethereal na liwanag ng balahibo ng anghel. Ang liwanag mula sa tore ng banal na liwanag ay napalitan ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag sa hangin. Inatake nito si Juwo na parang isang napakalaking haligi ng liwanag. Saan man dumaan ang mga sinag ng liwanag na ito, ang hangin ay tila nagyelo, na naging sanhi ng paghinto ng oras. Ang mga sinag ng liwanag ay bumangga sa figure ni Juwo, na agad na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay kumalat mula sa dalawang partido, at ang nakapalibot na espasyo ay tila malapit ng gumuho. Isang malakas na puwersa ang tumama sa larangan ng digmaan, natuyo ang mga halaman at naging abo habang ang lupa at mga bato ay nabasag. Ang sagradong enerhiya na inilabas ng tore ng banal na liwanag ay lumundag na parang isang malakas na agos, na kumalat sa buong larangan ng digmaan at nililinis ang lahat ng kasamaan at dumi. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay walang matakasan sa harap ng liwanag at naging kawalan. Ang panloob na chi sa paligid ay pinigilan ng tore ng banal na liwanag, na nagdulot ng matinding pagkamangha sa mga magsasaka sa larangan ng digmaan. Naging mabagal at mahirap ang kanilang mga galaw na para bang nakagapos sila ng sagradong kapangyarihan. Ang buong larangan ng digmaan ay binalot ng tore ng banal na liwanag at nagbago ang tanawin. Ang orihinal na magulong larangan ng digmaan ay agad na nagbago sa isang malinis at walang kamali-mali na kapaligiran na puno ng katahimikan at solemnidad. Nawala ang maitim na ulap sa kalangitan, napalitan ng malinaw na bughaw na kalangitan. Pinaliwanagan ng liwanag ang bawat pulgada ng lupain, na ipinadama sa mga tao ang kapangyarihan ng kabanalan at pag-asa. Sa ilalim ng pag-iilaw, ang mga magsasaka sa larangan ng digmaan ay mukhang determinado. Mukhang naramdaman nila ang tagumpay. Lahat ng liwanag ay bumalot kay Juwo. Itinaas ni Juwo ang kanyang dalawang maliliit na kamay. Ang kanyang mga galaw ay simple at magaspang, ngunit ito ay purong tunay na kakanyahan. Ang dalisay na tunay na diwa ay lumabas sa kanyang maselang mga palad, na bumubuo ng mga sinag ng kumikislap na liwanag. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at ang kanyang nasugatan na katawan ay lumitaw na mas mapatla at mapanglo. Hindi siya umatras at humarap sa tore ng banal na liwanag. Alam niyang kaharap niya ang isang hindi magagapi na kuta, ngunit hindi siya natatakot. Isang hindi matinag na pagpupersage ang nasa kaibuturan ng kanyang puso, na masasabing kabaliwan. Ang figure ni Juwo ay parang isang marupok na balahibo, halos hindi nakikita sa liwanag ng tore ng banal na liwanag.
Nag-transform siya sa isang stream ng liwanag, pagkutitap sa pagitan ng mga light beam, sinusubukang humanap ng pagkakataong makalusot. Gayunpaman, ang tore ng banal na liwanag ay napakalakas na ang mga pagsisikap ni Juwo ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa tuwing sinusubukan niyang iwasan ang mga sinag, siya ay nababalot ng liwanag at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Ang katawan ni Juwo ay unti-unting nabura ng mga sinag. Nagbitak ang kanyang balat, at nakausli ang kanyang mga buto. Mukha siyang nasasaktan, pero nagpumilit siya. Umalangaw-ngaw mula sa loob ng liwanag ang nakatusok at galit na sigaw ni Juwo. Ito ay isang hiyawan ng kabaliwan at pagkahapo. Isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Inipon niya ang huling kapangyarihan sa kanyang kamay, at ang kanyang dalisay na tunay na diwa ay bumuo ng isang espada na kumikislap sa malamig na liwanag. Itinaas niya ang kanyang espada at nilaslas ang ilaw. ANOBEPSILON-S. Ang liwanag ng espada ay tumama sa kalangitan at bumangga sa liwanag ng tore ng banal na liwanag, na nagresulta sa isang nakakatalim na tunog ng pagpunit. Ang layunin ng espada ni Juwo ay mabangis at matatag. Hindi na siya umiwas bagkus ay tumayo siya at nagsimula ng isang nagbabanta sa buhay na pakikipaglaban sa liwanag. Ang banggaan sa pagitan ng espada at ng mga light beam ay nagdulot ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya na agad na kumalat. Ang nakapalibot na kalawakan ay gumuho, at ang lupa ay nabasag. Parang nanginginig ang buong mundo dahil sa tunggalian na ito. Ang katawan ni Juwo ay nabalot ng liwanag, at ang kanyang espada ay tuluyang nabasag. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Ginamit niya ang kanyang katawan ng laman at dugo upang labanan ang kapangyarihan ng tore ng banal na liwanag ng buong lakas. Ang kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ng liwanag, ang kanyang balat ay natuklap, at ang kanyang mga laman ay nagkalat. Sa wakas, ang kanyang maliit na katawan ay idiniin sa lupa, mukhang kakilay-kilabot. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Tiningnan ng Supreme Elder si Juwo na may malamig na mga mata. Pumakbang siya at tumingin sa kanya na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-udyok sa pamilyang Yao? Ang pamilyang Yao ay nanindigan sa loob ng maraming taon, ngunit walang sino man ang. Bago pa matapos magsalita ang Supreme Elder, isang lilang liwanag ang direktang tumago sa kanyang dibdib. Bago pa siya makabawi, si Juwo ay tumalon na sa kanyang leeg na parang multo. Puno ng dugo ang kanyang katawan, at napuno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay nakahawak sa ulo na parang demonyo na halos mabaliw. Tapos sumigaw si Juwo. Nagbigay siya ng lakas gamit ang dalawang kamay at direktang dinurog ang ulo ng Supreme Elder. Hindi man lang niya pinakawalan ang primordial spirit niya. Saglit na natigilan ang lahat sa lugar. Walang umasa na ang Supreme Elder ng pamilya Yao ay papatayin ni Juwo. Isa pa, pinatay siya sa harap ng napakaraming tao. Patayin siya. Patayin siya. May nanambalik sa katinoan at agad na umungol ng galit na galit. Hindi nagtagal ay nanambalik ang katinoan ng ibang matatanda. Muli nilang isinaaktibo ang tore ng banal na liwanag upang patayin si Juwo. Ngunit sa sandaling ito, 9 na balahibo ang biglang lumitaw sa katawan ni Juwo. Ang 9 na balahibo na ito ay kumikislap na may kakaibang liwanag at pinrotektahan si Juwo. Sa sumunod na sandali, ang anyo ni Juwo ay naging daloy ng liwanag at tumakas patungo sa kalangitan. Ito ay ang 9 Heavens Flying Feather ng Thunder Courtyard. Paanong nasa kamay niya ang ganoong sagradong bagay? May nakakilala sa item na ito at nagmamadaling sumigaw. Si Juwo ay gumugol ng ilang araw sa pagnanakaw ng 9 Heavens Flying Feather. Naisip niya na imposibleng lipulin ang pamilya Yao sa pagtatangkang ito. Kaya naman, ninakaw niya ang top-notch magical artifact ng Thunder Courtyard ng maaga. 2,175 Juwo laban sa Yan Rozo. Ang mga mukha ng ilang matatanda ng pamilya Yao ay mapula, at ang kanilang mga katawan ay bahagyang nangineg. 9 Heavens Flying Feather, ungol ng isang elder. Sa pagtingin sa katawan ng Supreme Elder, ang galit sa kanyang mukha ay agad na tumaas. Napatay ang isang Supreme Elder ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya. Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon.
Higit sa lahat, nangyari ang insidenteng ito sa pamilya Yao. Habulin mo siya. Pagkatapos ng malakas na sigaw, ilang elder ang agad na bumaril sa direksyon kung saan tumataka si Juwo. Umaasa sa Nine Heavens Flying Feather, mabilis na lumipad si Juwo sa kalangitan. Ito ay napakabilis. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang Nine Heavens Flying Feather ay pinino ng isang sinaunang ninuno ng Thunder Courtyard. Siya ay isang dalubhasa sa paglinang ng Thunder-based cultivation techniques at bihasa sa spatial techniques. Ang ninuno na ito ay nakakuha ng isang pambihirang purple na balahibo ng phoenix nang nagkataon at pinino ito sa siyam na mahiwagang artifact na nabuo ang Nine Heavens Flying Feather. Ang Nine Heavens Flying Feather ay umasa sa mahiwagang kapangyarihan ng Purple Phoenix upang magkaroon ng kamangha-manghang bilis at kakayahang mag-shuttle sa kalawakan. Maaari nitong i-teleport kaagad ang may hawak sa napakalayong lugar na ginagawa itong mailap. Mga ad ng Pobrev. Ang direksyon na tinatahak ni Juwo ay ang pamilyang yan, Mount Donghuang. Uwi. Sa Mount Donghuang, bahagyang ipinikit ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang mahabang buhok, marahang humahaplos sa kanyang maaliwalas na noo. Sa sandaling ito, naka-cross-leg siya habang ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, nakaharap ang mga palad, at ang kanyang paghinga ay matatag at malalim. Pumasok siya sa cultivation state at nagsimulang i-activate ang cultivation power sa kanyang katawan, pinakilos ang enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at inipon ang nakapalibot na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, isinasama ito sa kanyang kapangyarihan sa paglilinang. Unti-unting naglabas ng mahinang liwanag ang kanyang katawan na parang namumulaklak na lotes, maganda at sagrado. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay unti-unting lumubog sa kailaliman. Tinimulan niyang maramdaman ang kanyang paglilinang at ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at kumikinang ang mga ito sa maliwanag na liwanag. Ang kanyang mga pag-iisip ay lumundag, at ang kapangyarihan ng kanyang paglilinang ay umagos tulad ng isang rumaragasang ilog, mabilis na umaagos. Sinimulan niyang i-circulate ang Donghuang Meridian Circulation Technique, ikinonekta ang kanyang katawan sa hanay ng kabundukan at naramdaman ang walang hangganang kapangyarihang nasa loob. Unti-unting lumabas ang malabong patong ng hamog na nagyelo mula sa ibabaw ng kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng yelo at nyebe ay natipon sa kanyang katawan. Bahagyang itinaas niya ang kanyang palad, at isang icicle ang namuo sa dulo ng kanyang daliri, na naglalabas ng malamig na panloob na chi. Iyon ang pinakamalalim na pamamaraan ng pamilya Yan, ngunit napakadali nito sa mga kamay ni Yan Ruozo sa kanyang sandali. Gayunpaman, walang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa halip, may bahid ng sakit sa kaibuturan. Sa isip niya, hindi maiwasang lumitaw ang figure ni Chinyu. Huminga ng malalim si Yan Ruozo at dahan-daang tumayo. Nakatitig ang mga mata niya sa kawalan na parang nakikita ang lahat. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yan Ruozo ang isang bakas ng panloob na chi na mabilis na papalapit. Ang panloob na chi na ito ay napakalakas, ngunit mayroon din itong pahiwatig ng kahinaan. Ang destinasyon ay napakatumpak din. Ito ay Mount Donghuang. May darating. Hindi nagtagal, naramdaman din ni Uncle Yan ang isang tipak ng panloob na chi na papalapit. Upang mabaliwala ang pagbuo ng pamilyang Yan at dumiretso sa Mount Donghuang, ito ay dapat na isang tunay na santo. Naging malamig ang ekspresyon ni Uncle Yan, at napuno ng pagbabantay ang kanyang mga mata, ANO Bitcoin. Napatitig ang dalawa sa pinanggalingan ng panloob na chi at tahimik na naghintay. Sa isang iglap lang, lumitaw ang figure ni Juwo sa paningin ng dalawa. Siya ba? Nang makita ni Yan Ruozo kung sino iyon, hindi niya maiwasang sumimangot. Pumakbang pasulong si Tio Yan, ang kanyang katawan ay naglalabas ng bakas ng hangarin sa labanan. Tito Yan, pwede ka munang bumalik. Umiling si Yan Ruozo. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Sinabi ni Uncle Yan sa malalim na boses, alam kong kilala mo ang taong ito, ngunit kailangan kitang protektahan. Hindi ko hahayaang mapalapit sa iyo ang sinuman ng madali. Wala siyang gagawin sa akin, tahimik na sabi ni Yan Ruozo.
Kumunat ang noo ni Tito Yan at tumango. Sige, malapit na ako. Unti-unting lumalapit ang figure ni Juwo. Para siyang anghel sa kalangitan sa gabi, nakasuot ng puting damit. Ang liwanag na ibinubugan ng Nine Heavens Flying Feather ay parang bulalakaw na tumatawid sa napakabilis na bilis, na nagmumukhang multo kay Juwo. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang uri ng kawalang interes at determinasyon, na nagpaparamdam sa mga tao ng isang hindi maarak na kapangyarihan. Nang lumapit si Juwo kay Yanrozo, nagtama ang kanilang mga mata, at ang hangin ay tila nagyelo saglit. Thunk! Dahan daw ang lumapag si Juwo bago si Yanrozo. Sa sandaling ito, napuno siya ng dugo na may malubhang pinsala. Gayunpaman, ang pressure na nagmumula sa kanyang mga tingin ay nakakatakot. Bahagyang sumimangot si Yanrozo at sinabing, pumunta ka dito hating gabi, at puno ka ng mga sugat. Ano ka? Pinutol ni Juwo si Yanrozo at malamig na sinabi, si Chinyu ay ipinadala sa kailaliman ng kawalan. Alam mo ba ito? Oo, alam ko. Nahulaan na ni Yanrozo ang layunin ng pagbisita ni Juwo. Nanlamig ang mukha ni Juwo. Kung gayon bakit hindi mo siya pinaghiganti? Hindi ba ikaw ang pinakamamahal niyang babae? Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Yanrozo habang tinanong siya ni Juwo. Bakit mo iniisip na hindi ako pumunta sa pamilya Yao, at ayaw kong ipaghiganti siya? Malamig na sabi ni Yanrozo. Ang pamilya mo yan ay Engrandi. Bakit ka natatakot sa pamilya Yao? Medyo naiinis na sabi ni Juwo. Kung ako sa iyo, pinakilos ko sana ang pamilya yan para salakayin ang pamilya Yao. Kung ako ang may huling say sa pamilya yan, ang pamilya yan at ang pamilyang Yao ay matagal nang nagsimula ng digmaan ng hindi mo paalala, malamig na sabi ni Yanrozo. Medyo naging kakaiba ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Naging tense at solemn na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi ganoon kadaling mamamatay si Chinyu. Tiyak na babalik siya. Si Juwo ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay napakalamig. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay para saktan siya, anuman ang katayuan mo bilang santo ng pamilya yan, papatayin kita. Ang banta ni Juwo ay hindi nagalit kay Yanrozo. Tumingin siya kay Juwo at mahinahong sinabi, mas naniniwala ako kaysa kanino pa na hindi patay si Chinyu. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang ilan sa mga bagay. Mabuti iyan. Ako. Ibinuka ni Juwo ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa, at siya ay nawalan ng malay. Bahagyang kumunat ang noo ni Yanrozo. Naglakad siya papunta kay Juwo at tinulungan siyang tumayo. Pagkatapos ay isang tipak ng panloob na chi ang pumasok sa katawan ni Juwo. She's so heavily injured, nakasimangot si Yanrozo at bumulong. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang tiyak na direksyon at sumigaw, Tito Yan, pumunta at ipagamot sa alchemist ang kanyang mga sugat. Si Uncle Yan ay nagpakita sa harap ni Yanrozo na parang multo. Tumingin siya kay Juwo sa mga bisig ni Yanrozo at malamig na sinabi, ang taong ito ay walang asal at hindi nagpapakita ng paggalang. Bakit mo siya pinag-aabalahang iligtas? Huwag kang magsalita ng iba. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya, malamig na sabi ni Yanrozo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, marami pang panloob na chi ang sumugod patungo sa Mount Donghuang. Sumimangot si Yanrozo. Pagkatapos mag-isip sandali, nagmamadali siyang nagsabi, dalhin mo siya sa kwarto para magpahinga. Huwag mong ipaalam ito kahit kanino. 2,176 na iligtas siya. Si Yanrozo ay isang matalinong tao. Sa pag-iisip ng mga pinsala ni Juwo, agad niyang naunawaan ang lahat. Ang pamilyang Yao. Pulong ni Yanrozo. Tumitig siya sa direksyon ng panloob na chi, at napuno ng lamig ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang ilang matatanda ng pamilyang Yao sa malapit sa Mount Donghuang. Lumulutang sa hangin, malamig silang tumingin kay Yanrozo sa ilalim. Bukod sa lamig, may bakas ng pagbabantay sa kanilang mga mata. Dahil sa panloob na chi, narito si Juwo, malamig na sabi ng isang elder ng pamilya Yao. Ito ang teritoryo ng pamilya yan, kung tutuusin. Ano man ang gawin mo, dapat kang mag-ingat, sabi ng isang elder sa mahinang boses.
Pagkatapos, dahan-dahan silang bumaba at dumating bago si Yanrozo. Ngumiti ang isang elder, hinawakan ang kanyang mga kamay, at binati, Saintes ng pamilya Yan. Malamig na sinulyapan ni Yanrozo ang dalawa at sinabing, pumasok kayo sa Mount Donghuang ng pamilya Yan noong hating gabi. Nagdedeklara ba kayo ng digmaan sa pamilya Yan? Natigilan ang mga matatanda. Hindi nila akalain na ang ugali ni Yanrozo ay napakalamig at agad-agad silang tatakpan. Saintes Yan, hindi ito totoo. Kahit galit na galit ang matanda, pinigilan niya ang galit at magalang na nagsalita. Pakiusap, bumalik ka. Hindi ka tinatanggap ng pamilyang Yao, malamig na sabi ni Yanrozo. Nang marinig ito, malamig na sinabi ng isang elder, hindi ba sumobra na si Saintes Yan? Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ka sa pamilya Kuyaw na nagkakagulo, pero walang sinabi ang pamilya Kuyaw. Ngayon, nakarating lang kami sa Mount Donghuang, at nilagyan mo kami ng ganoong label. Hindi mo ba talaga sineseryoso ang pamilya ko sa Yao? Sa totoo lang, ang layunin ko sa pagpunta sa pamilyang Yao noong araw na iyon ay upang magsimula ng digmaan, ngunit ano? Sabi ni Yanrozo na may halong pang-iinis. Kung willing ka, you can always do the same. Walang pipigil sa'yo. Ikaw. Galit na galit ang elder ngunit wala siyang magawa kay Yanrozo. Saintes Yan, pakiusap huminahon ka. Kasalanan namin talaga ang pag-istorbo sa iyo ng gabing-gabi. Ang biyahe natin dito ay para maghanap ng tao, lumabas ang isang matanda at nakangiting sabi. Sino ito? Nagkunwaring ignorante si Yanrozo. Juwo? Magalang na sabi ng matanda. Bumantong hininga si Yanrozo at sinabing, wala pa akong nakitang Juwo dito. Mangyaring umalis ka agad. Saintes Yan, talagang sinundan namin ang kanyang internal chi sa lugar na ito, at nagkataon na nawala ang kanyang internal chi sa Mount Donghuang. Malamig na sabi ng isang matanda. ANS. So ano? Gumuso si Yanrozo at sinabi. Sinabi ko na sa iyo, walang Juwo dito. Gusto ko nang magpahinga. Please leave. Yanrozo. Galit na galit ang isang matanda ngunit mabilis na pinigilan ng isa pang matanda. Saintes Yan, pinuntahan ni Juwo ang aking pamilyang Yao na nagbubunga ng kaguluhan. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga tao at kahit isang Supreme Elder. Kailangan natin siyang patayin, magalang na sabi ng isang medyo may edad na elder. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yanrozo na mabigla. Nakapatay ba siya ng Supreme Elder? Si Juwo talaga ay may ganoong kakayahan. Ito ay talagang isang mahusay na bagay. Gayunpaman, napanatili ni Yanrozo ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sinulyapan niya ang matanda at walang pakialam na sinabi ko na sa iyo. Wala akong kilala na Juwo. Kung sino ang pinatay niya, wala itong kinalaman sa akin. Sa huling pagkakataon sasabihin ko, umalis ka kaagad sa lugar na ito. Hindi na nagsalita pa ang ilang matatanda at tumingin sa medyo nakatatandang elder. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti ang matanda at sinabing, paano ito? Saintes Yan, mangyaring bigyan kami ng pabor at hayaan kaming hanapin ito. Kung hindi namin ito mahanap, handa kaming humingi ng tawad kay Saintes Yan. Kung hindi, bago pa siya makatapos, walang pakundangan na pinutol siya ni Yanrozo. Tiningnan niya sila ng malamig at sinabing, sino kayo para hanapin ang Mount Donghuang? Ang mga matatanda ng pamilya Yao ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Napagtanto nila na ang puot ni Yanrozo sa Yao family ay umabot na sa matinding punto. Hindi niya ito papakawalan ng madali. Saintes Yan, hindi kami nandito para pahirapan ang pamilya Yan. Gusto lang naming mahanap si Juwo at malutas ang lahat ng misteryo, sinubukan ng isang elder na pagaanan ang sitwasyon. Malamig na ngumiti si Yanrozo at mariing sinabi, kung ganoon, maaari kang umalis sa Mount Donghuang. Hindi mo na kailangang manatili dito. Nagkatinginan ng elder ng pamilya Yao at naunawaan na si Yanrozo ay nakapagdesisyon na. Alam nilang hindi makakabuti sa kanila ang pagharap kay Yanrozo sa teritoryo ng pamilyang yan. Sige, dahil determinado ang Saintes, aalis muna tayo, sabi ng isang elder ng pamilyang Yao na nagngangalit ang mga ngipin.
Alam nilang magdudulot lang ng gulo sa kanila ang pananatili rito. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Yanrozo, tumalikod at umalis ang mga elder ng pamilya Yao. Lumulutang sa hangin, lumipad sila sa malayo. Puno ng galit at hinanakit ang kanilang mga puso, ngunit wala silang magawa kay Yanrozo sa ngayon. Pinanood ni Yanrozo ang pag-alis ng mga elder ng pamilya Yao. Bakas ang lamig sa pagitan ng kanyang mga noo. Alam niya na hindi tatapusin ng pamilya Yao ang mga bagay dito. Ang kaligtasan ni Juwo at Qingyu pa rin ang kanyang pangunahing inaalala. Uncle Yan, palakasin ang depensa ng Mount Donghuang. Dapat tayong laging maging mapagbantay, malamig na utos niya. Bahagyang tumanggo si Uncle Yan at sinabing, tiyak na hindi sila aalis ng ganun-ganun lang. Natatakot ako na maghintay sila sa labas. Kung pag-uusapan, medyo baliw itong si Juwo. Talagang pinatay niya ang isang Supreme Elder ng pamilya Yao. Matagal-tagal na rin simula noong nangyari ang ganoong bagay. Oo, kaya dapat ko siyang bantayan, mahinang sabi ni Yanrozo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Uncle Yan at sinabing, Uncle Yan, pumunta ka agad at tawagan ang pinakamahusay na alchemist ng pamilya Yan para gamutin ang mga sugat ni Juwo. Tumanggo si Tio Yan bilang pagsang-ayon at naglaho. Sa isang mansyon sa Mount Donghuang, si Juwo ay nakahiga sa kama, walang malay. Tumayo si Yanrozo sa harap ni Juwo, tahimik na nakatingin sa kanyang maputlang mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawa si Yanrozo at sinabing, mukhang kaakit-akit si Qingyu. Uwi, sa kaibuturan ng kawalan, si Qingyu ay nakaupo na naka-cross-legged, galit na hinihigop ang pinakadalisay na magulong chi mula sa kawalan. Ang kanyang katawan ay dumanas pa rin ng matinding sakit, ngunit ito ay tiyak na dahil dito na ito ay patuloy na pinapagalitan ang kanyang ugali. Sa lugar na ito, hindi maramdaman ni Qingyu ang oras o anumang bagay, maliban sa walang katapusang kawalan. Sa kailaliman ng kawalan, isang napakaitim at tahimik na tanawin na walang katapusang nakaunat. Walang mga bituin, walang liwanag, at walang bakas ng anumang pag-iral. Ito ay isang kaharian ng kawalan, hindi naapektuhan ng mga hadlang ng oras at espasyo. Naka-cross-legged si Qingyu sa kawalan. Ang kanyang katawan ay naglabas ng mahinang liwanag, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa nakapaligid na kadiliman. Ang kanyang buong katawan ay tila nakagapos ng hindi nakikitang pagpigil. Parang tidal wave ang sakit, na halos hindi na niya kayang tiisin. Ang magulong chi ay tumago sa kawalan. Ito ay isang walang anyo na enerhiya na naglalaman ng kapangyarihan ng pinagmulan ng universo. Hinanggad ni Qingyu ang kapangyarihang ito dahil alam niyang sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng kaguluhan chi na siya makakalagpas sa kanyang mga limitasyon at makakamit ang higit na kapangyarihan. 2177 Retreat in the Void. Sa kawalan, isang kakaibang eksena ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Qingyu. Ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay unti-unting tumaas, parang nakakasilaw na halo na nakapalibot sa kanya. Habang tumataas ang bilis ng pagsipsip niya sa magulong chi, nagsimulang mag-distort ang nakapalibot na kawalan. Ang mahinang liwanag ay tumago sa dilim, nagpapaliwanag ng makulay at malabong tanawin. Ang mga makikinang na sinag ng liwanag ay nag-intertwine sa kawalan, na bumubuo ng hindi mabilang na kakaibang geometric pattern tulad ng mga kumikislap na bituin sa mabituing kalangitan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay kumikislap sa ritmo ng Qingyu na sumisipsip ng magulong chi, na naglalabas ng nakakabighaning liwanag. Kasabay nito, isang di nakikitang puwersa ang sumulpat sa kawalan. Ang kapangyarihang ito ay naglalaman ng mga misteryo ng universo at may walang katapusang mga posibilidad. Sumanib ito sa katawan ni Qingyu sa isang hindi kapani-pani walang banayad na paraan, tumatagos sa bawat sel niya, pinupuno ang kanyang katawan ng lumalakas na kapangyarihan. Habang patuloy na lumalalim ang pagsipsip ng magulong chi, unti-unting nagbago ang pangangatawan ni Qingyu. Ang kanyang mga kalamnan ay unti-unting lumalakas at mas malakas, na puno ng pag-igting ng lakas. Ang kanyang balat ay naging mas maislan, tulad ng isang translucent na pinakintab na jade. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may malalim na liwanag na parabang nakikita niya ang lahat. Kasabay nito, ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang estado ng transcendence.
Nararamdaman niya ang pulso ng universo at nararamdaman ang bawat galaw. Ang kanyang mga iniisip ay naging mas malinaw habang ang kanyang pananaw ay tumaas din ng malaki. Siya ay tila sumasalamin sa sansinukob at natagpuan ang isang pakiramdam ng pagkakaisa sa kanyang panloob na lakas sa kawalan. Sa kakaibang eksenang ito, unti-unting sumanib ang katawan ni Chinyu sa kapangyarihan ng kaguluhan, na naging bahagi ng universo. Nararamdaman niya ang walang hangganang kalawakan ng universo at nararamdaman ang kanyang kawalang halaga. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng takot o kawalan ng pag-asa. Sa kabaligtaran, nadama niya ang isang walang uliran na kumpiyansa at lakas. Ang magulong chi ay patuloy na nakintal sa katawan ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay nagsimulang sumailalim sa mga banayad na pagbabago. Umusad ang mga ugat sa kanyang mga kalamnan, na bumubuo ng isang masalimuot at katangi-tanging pattern tulad ng isang hindi maihahambing na misteryosong scroll ng pagpipinta. Ang katawan ni Chinyu ay naglabas ng isang maringal na panloob na chi na tila siya ay nagbago sa isang walang katapusang pinagmumula ng kapangyarihan. Ang kanyang pag-iral ay tila niyanig ang kaayusan ng sansinukob, na naging sanhi ng panginginig ng walang laman sa paligid. Sa kawalan na ito, naramdaman ni Chinyu ang kanyang pagbabago at ebolusyon. Uwi, sa pamilya yan, sa tulong ng alchemist ng pamilya yan, sa wakas ay nagising si Juwo. Napatingin siya sa hindi pamilyar na kapaligiran sa paligid at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Gising ka na pala. Sa sandaling ito, ang boses ni Yan Ruozo ay nagmula sa gilid. Nakita niya si Yan Ruozo na nakaupo sa harap ng kahoy na bintana na may karayom at sinulid sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang tinatahi. Tinapo ni Juwo ang kanyang ulo at umupo mula sa kama. Tiningnan niya ang kanyang gumaling na mga sugat at sinabing, "Tinulungan mo ba ako?" Sino pa kaya ito? Bahagyang ngumiti si Yan Ruozo. Saglit na natahimik si Juwo bago sinabing, "Dumating siguro ang pamilyang Yao para hanapin ako, di ba?" Nang marinig ito, mahinang sinabi ni Yan Ruozo, "Mas mabuting manatili ka muna sa pamilya Yan sa ngayon." Bagamat ang pamilya Yao ay hindi nang ahas na sumakay sa Mount Donghuang, tiyak na naghihintay sila sa malapit. Gumuso si Juwo at sinabing, "Hindi ako natatakot sa kanila. Sa kanilang mga kakayahan, kaya ko silang patayin ng mag-isa. Kung sila ay maglakas loob na pumunta, sila ay natural na ganap na handa. Huwag maging walang ingat," sabi ni Yan Ruozo. "Napakaligtas ng lugar na ito. Nang walang pahintulot ko, walang papasok. Maaari kang magpagaling dito." Saglit na nag-isip si Juwo at sinabing, "Salamat. May makakain ba? Pilasan mo ako ng makakain. Nagugutom na ako." Hindi napigilan ni Yan Ruozo na matawa. Agad niyang inayos ang mga tao na magdala ng pagkain kay Juwo. Sa sumunod na yugto ng panahon, pansamantalang nanatili si Juwo sa Mount Donghuang. Araw-araw niyang pinapanood ang cultivation ni Yan Ruozo mula sa gilid at panapanahong nakikipag-usap sa kanya ng Dao. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumuwag ang relasyon ng dalawa. Sa isang kisap mata, isang buwan nang nandito si Juwo. Sa buwang ito, kumalat sa buong Zhongzhou ang balita tungkol sa Supreme Elder ng pamilya Yao na pinatay. Ito ay agad na naging dahilan upang ang pamilya Yao ay lalong hindi mapakali. Nagpadala sila ng malaking bilang ng mga tao sa paligid ng Mount Donghuang. Sa sandaling maglakas loob si Juwo na lumabas, tiyak na magdurusa siya sa pinakamatinding paghihiganti mula sa pamilya Yao. Uwi, sa kaibuturan ng kawalan, tahimik na hinubad ni Chinyu ang lahat. Bagamat walang mga patakaran ng oras dito, naisip pa rin ni Chinyu ang mga patakaran sa mahabang proseso. Maaari siyang umasa sa kanyang sariling kaltas upang mabilang ang paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas. Sa loob ng kalahating taon na ito, ang panloob na chi ni Chinyu ay bumuti ng walang kapantay, kahit naganap na sumanib sa kawalan. Ang siksik na panloob na chi na iyon ay tila naging regalo mula sa langit na nagdulot ng makabuluhang pagpapabuti sa paglilinang ng Chinyu. Swoosh! Sa araw na ito, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata, at dalawang sinag ng liwanag ang sumabog. Mabilis na nilamon sila ng kawalan, ngunit ang mga mata ni Chinyu ay maliwanag at masigla.
Sa ganitong bilis, maaaring tumagal lamang ng ilang taon bago makarating sa True Saint Realm, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang ganoong bilis ay lampas sa imahinasyon. Katumbas ito ng paghakbang sa True Saint Realm bago ang edad na 50. Sa buong banal na rehiyon at maging sa buong mundo ng paglilinang, ang bilis na ito ay talagang itinuturing na namumukod tangi. Speaking of which, it's a blessing in disguise. Napabuntong hininga si Qin Yu sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panloob na chi sa kanyang katawan at sinubukang tumayo ng matatag sa kawalan. Sa kasamaang palad, ang espasyo dito ay lubhang kakaiba. Ang katawan ni Qin Yu ay parang isang maliit na bangka sa malawak na karagatan na maaari lamang umindayog kasama nito. Pagkatapos kong maging isang tunay na santo, magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas sa lugar na ito, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Sa pag-iisip ng date nila ni Shishio, agad na nagliwanag ang mga mata ni Qin Yu sa determinasyon. Kasunod nito, muling ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Qin Yu na lumipas ang 50 taon nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang paglipas ng panahon ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Halos imposibleng maramdaman ang daloy ng oras sa panahon ng paglilinang, lalo na sa kawalan. Naramdaman lamang ni Qin Yu na ang kanyang pagtatanim ay parang pato sa tubig. Ang pagsipsip ng magulong chi ay malayo sa imahinasyon. Ang lahat ng panloob na chi ay tila magagawang sumanib sa kanyang katawan, na naging sanhi ng mabilis na paglawak ng tunay na diwa sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 taon. Si Qin Yu ay nakalubog pa rin sa paglilinang na ito. At sa loob ng 10 taon, ang banal na rehiyon ay mabilis na nagbago sa ilalim ng dakilang panahon. Maraming kabataang magsasaka ang pumasok sa True Saint Realm. Marami sa mga paborito ng Batang Langit ang hindi matatalo sa banal na rehiyon. Si Shishio, Holy Sonjang, Teng Zishu, at iba pa ang pinakamagaling sa kanila. Bukod sa mga tagapagmanang ito ng mga aristokratikong pamilya, marami ring masasamang magsasaka ang nakatayo sa tuktok. Sila ay sina Xiao Yuan, ang matagal nang nawala na si Hiteng, at Juwo, na tinutugis ng mga maharlikang pamilya. 2,178 ang makalangit na kapigatian ng tunay na santo. Hindi mabilang na mga grupong etniko ang magkakasamang nabuhay, bawat isa ay tumataas sa kanilang sariling paraan. Ito ay isang hindi pa naganap na dakilang panahon. Bawat paborito ng langit ay parang nagniningning na bituin, bawat isa ay naglalabas ng sariling liwanag. Pareho silang mapalad at kapuspalad, dahil ang paglilinang ay parang isang malaking alon na naghuhugas ng buhangin. Ang hindi mabilang na mga paborito ng langit ay naging stepping stone para sa iba at tuluyang nawala sa mabituing kalangitan na ito. Hindi man lang sila nag-iwan ng bakas at unti-unting nakalimutan. Sa 10 taon na ito, unti-unting nakalimutan ang pangalan ni Qin Yu. Maraming tao ang ganap na nakalimutan ang kasaysayan ng hitsura ni Qin Yu. Ang banal na rehiyon ay unti-unting hindi na isang malayang entidad. Ang pinto sa mabituing kalangitan na tahimik sa loob ng maraming taon ay bumukas sa malaon nitong panahon. Hindi alam kung ito ay dahil sa pagbubukas ni Qin Yu o sa pagbabago sa mga patakaran ng langit at lupa. Sa conclusion, ang pinto ay bumukas sa sarili nitong. Pinili ng maraming magsasaka na humakbang sa mabituing kalangitan upang maghanap ng mga bagong pagkakataon. Pumasok din sa Holy Region ang ibang mga grupong etniko. Ang banal na rehiyon, na mula pa sa simula ay magulo, ay naging mas masigla at magulo. Si Qin Yu ay nahuhulog sa cultivation sa kawalan ng mga dekada at ganap na walang kamalayan sa mga pagbabago sa labas ng mundo. Nakatuon pa rin siya sa kanyang paglilinang, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang makihalubilo sa kawalan, umaasang makatakas sa lugar na ito pagkatapos maabot ang True Saint Realm. Lumipas ang oras at lumipas sa isang kisap mata. Nang muling imulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata, 50 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tiningnan niya ang nakapalibot na walang laman at saka itinaas ang daliri, sinusubukang kalkulahin ang oras. Bagamat hindi matukoy ni Qin Yu ang eksaktong mga pagbabago sa panahon, gumawa siya ng magaspang na pagtatantya. Ang cultivation sa pagkakataong ito, talagang tumagal ng ilang dekada.
Naramdaman na lang ni Chinyu na tumayo ang kanyang balahibo at medyo hindi mapalagay sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal, kumalma si Chinyu. Nararamdaman niya ang lumalakas na tunay na diwa sa kanyang katawan at ang malapit na True Saint internal chi. Dahil dito, ang pagkabalisa ni Chinyu ay unti-unting nauwi sa pananabik. Panahon na para pumasok sa True Saint Realm, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Medyo natuwa siya dahil nakita niya si Wuji na pumasok sa True Saint Realm noong naiintindihan niya ang Trakelas Immortal Scripture. Sa True Saint Realm, halos hindi magagapi si Wuji. Walang sino man sa parehong kaharian ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Halos patayin niya ang lahat ng mga tunay na banal na nakatagpo niya sa isang iglap na walang anumang kakayahang lumaban. Kahit na nakatagpo lamang ni Wuji ang mga True Saints na ang panloob na chi ay nalanta, kahit papaano ay ipinakita nito kung gaano kitikot si Wuji. Huminga ng malalim si Chinyu at bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Naka-cross-legged siya, patayo ang katawan, nakahawig ng matayog na bundok na nakatayo sa kawalan. Pumikit siya at huminga ng malalim, isinubsob ang sarili sa katahimikan ng kanyang puso. Habang humihinga siya, nagsimulang manginig ang kawalan ng laman. Ang malakas na enerhiya ay unti-unting namuo sa paligid ng katawan ni Chinyu. Ang enerhiya ay nagbigay ng maringal na aura at lumundag na parang tidal wave. Sa kalaunan, isang misteryosong liwanag ang nagsimulang lumitaw sa paligid ng katawan ni Chinyu. Ang liwanag ay dumaloy na parang umaagos na tubig, at ang bawat sinag ng liwanag ay naglalaman ng walang hangganang kapangyarihan at karunungan. Sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag, ang kawalan ay nagsimulang magbago ng banayad. Hindi mabilang na mga bituin ang kumikislap sa kawalan. Ang liwanag ng bituin ay lumundag na parang tubig, at ang eksena ay mukhang solemna at kahanga-hanga. Ang isang invisible energy fluctuation ay unti-unting tumaas mula sa katawan ni Chinyu, nakahawig ng isang matayog na tuktok ng bundok sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas na internal chi na tila kayang niyanig ang buong universo. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Chinyu ay puno ng determinasyon at pagpapasya. Naramdaman niya ang tunay na diwa sa kanyang katawan na lumawak at lumundag, at bawat patak nito ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan. Prano Beta. Kasabay ng pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation, ang panloob na chi ni Chinyu ay naging mas condensed. Ito ay lumundag na parang isang malaking alon na naging sanhi ng pagbabago ng hangin at mga ulap sa langit at lupa. Ang kanyang katawan ay unti-unting nahuhulog sa isang misteryosong kapaligiran na para bang mayroon itong hindi kapani-paniwalang resonance sa kapangyarihan ng universo. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay tila tumahimik na tila tinatanggap ang tagumpay ni Chinyu. Ang kawalan ay puno ng mga pagbabago-bago ng enerhiya na kanyang inilabas. Para bang ang kapangyarihan ng True Saint Realm ay namumuo sa katawan ni Chinyu. Buzz! Isang nakakatalim na tunog ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Kasabay ng tunog na ito, isang napakalaking kakaibang eksena ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Chinyu. Isang langit ang tila biglang lumitaw, at ito ay kumikislap na may kakaibang kulay. Sa itaas ng Chinyu, isang kakaiba at hindi kapani-paniwalang nakakatakot na kalangitan ang lumitaw. Punong-puno ang kalangitan ng mga nakakakilabot na eksena na nagpakilig sa mga tao na para bang nasa isang bangungot na sitwasyon. Walang sikat ng araw sa kalangitan ngunit isang napakamaputlang buwan lamang ang nakasabit. Ang buwang ito ay abnormal na napakalaki at walang liwanag. Naglabas ito ng malamig na panloob na chi tulad ng sagisag ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ang liwanag ng buwan ay wala sa maliwanag na pilak ngunit sa halip ay isang translucent na maputlang kulay. Ito ay kahawig ng isang layer ng hamog na nagyelo na bumabalot sa buong kalangitan. Ang mga kakaibang hugis na madilim na ulap ay lumutang sa kalangitan, namumuo sa iba't ibang nakakatakot na anyo na nagpadala ng panginginig sa gulugod. Ang ilang madilim na ulap ay parang mga higanteng bungo, na may dugong pulang liwanag na kumikislap sa kanilang mga mata. Ang ilan ay parang mga mabangis na demonyong halimaw, inilalantad ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko na parang saysubog na sila sa mundo anumang oras.
Mayroon ding maitim na ulap na naglalabas ng malakas na nabubulok na internal chi, tulad ng mga bangkay na nakatambak sa mahabang panahon. Mula sa mga madilim na ulap na ito, paminsan-minsan ay maririnig ang nakakapanabot na mga dagindong habang ang malalalim na kidlat ay paulit-ulit na kumikislap. Ang kulog ay nakipag-ugnay sa mga madilim na ulap na nagmumula sa isang nakakatakot na dagindong na parang ang buong mundo ay nanginginig. Ang kidlat ay kumidlat sa kalangitan, na sumasalamin sa isang malagim na eksena na nagpapaalala sa mga tao ng mga isinumpang multo na gumagala sa kadiliman. May mga kakaibang liwanag din sa kalangitan. Kumikislap sila sa dilim at naglabas ng berde, lila, pula ng dugo, at iba pang kakaibang ilaw. Ang mga light spot na ito ay parang mga masasamang mata sa kawalan, pinapanood ang bawat galaw ng mga mortal at naglalabas ng masamang kapangyarihan. Sa ilalim ng nakakatakot na kalangitan na ito, si Chinyu ay nakadama ng walang katapusang takot at pressure na parang hindi mabilang na mga demonyo ang gumagala sa kanya. Sa ilalim ng nakakatakot na kalangitan na ito, mayroong isang siksik na panloob na chi ng kamatayan, na nakakasakal. Para itong inilubog sa isang sementeryo, at ang pagkakaroon ng pagkabulok at lamig ay ramdam pa sa pagitan ng mga paghinga. Ang mga demonyo sa langit ay patuloy na umaatungal. Tila naramdaman nila ang pag-iral ni Chinyu at galit na sinubukang lusutan ang madilim na ulap at sunggaban siya. Nasira at nagbago ang katawan ng mga demonyo. Ang ilan ay mukhang mabangis na demonic beast, habang ang iba ay may mga anyo ng tao. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay baluktot at mabangis, walang anumang bakas ng sangkatauhan. Isang makalangit na kapigatian. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Gaya ng inaasahan, walang paraan upang maiwasan ang makalangit na kapigatian, kahit na sa kaibuturan ng kawalan. Ang makalangit na kapigatian ng pagpasok sa True Saint Realm ay halatang mas nakakatakot. Ang gayong eksena ay hindi katulad ng isang normal na makalangit na kapigatian. Maaaring ang pamamaraan ng Dao ay isang demonyo. Pang-aasar ni Chinyu. Ang kakaibang kalangitan ay tila naunawaan ang mga salita ni Chinyu at agad na naging mas mabangis. 2,179 ang unang makalangit na kapigatian. Lalong tumili ang mga dagindong ng mga demonyo, at ang kidlat sa madilim na ulap ay naging mas marahas na parang gusto nitong sirain ang lahat. Gayunpaman, hindi natakot si Chinyu dahil dito. Sa halip, may kumikislap na determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang kung gusto niyang tumuntong sa True Saint Realm, kailangan niyang harapin ang lahat ng uri ng pagsubok at hamon. Tumayo siya, tuwid at matigas ang katawan. Siya ay humakbang sa kawalan na para bang siya ay naging isang matibay na bundok na humaharap sa nakakatakot na kalangitan. Tinitigan ni Chinyu ang mga demonyo at madilim na ulap sa kalangitan, naramdaman ang pagpasok ng malisya at kamatayang panloob na chi. Ang layunin ng labanan sa kanyang puso ay nag-alab na parang isang hindi masisirang espada. Rumble. Sa sandaling ito, muling nagbago ang tanawin sa langit. Naghalo ang madilim na kidlat sa madilim na ulap, at ang kidlat ay tila sumanib sa mga demonyo sa madilim na ulap, na naging mas malakas. Ang unang makalangit na kapigatian ay sa wakas ay darating, malamig na sabi ni Chinyu. Nang matapos magsalita si Chinyu, ang madilim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang sumanib sa mga demonyo, na bumubuo ng isang malakas na puwersa. Ang madilim na kidlat ay dumagundong sa madilim na ulap, na naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Mga ad ng pobrev. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay naging mas malawak, tulad ng isang napakalaking alon na hamampas. Ang buong kalangitan ay nababalot ng kadiliman, na may maitim na ulap na nakatikip dito at walang katapusang takot na bumabalot sa hangin. Si Chinyu ay nakatayo sa kawalan na may determinadong tingin. Isang walang kapantay na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay walang takot habang tinatanggap ang makapangyarihang makalangit na kapigatian na ito. Sa gitna ng kalangitan, nabuo ang isang napakalaking puyo ng tubig. Umikot ang maitim na ulap at kidlat sa loob nito at lumikha ng napakalaking puyo ng tubig. Ang bagyo ay naglabas ng isang demonyong panloob na chi na nakakasakal. Ang madilim na puyo ng tubig sa bagyo ay unti-unting lumawak, nilalamon ang lahat ng liwanag at pag-asa na parang walang katapusang kalaliman.
Huminga ng malalim si Chinyu, at nagsimulang kuminang ang kanyang katawan na may nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang tunay na kakanyahan ay lumundag, na bumubuo ng mga pattern ng liwanag na parang apoy na dragon na nakapulupot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at nag-ipon ng napakalaking lakas. Unti-unting nabuo ang bola ng liwanag sa gitna ng kanyang palad, na naglalabas ng nakakasilaw na ningning. Ang bola ng liwanag na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ni Chinyu at ang kanyang sandata para labanan ang makalangit na kapigatian. Matigas ang tingin ni Chinyu. Iniunat niya ang kanyang kamay at inihagis ang bola ng liwanag sa madilim na puyo ng tubig. Rumble! Agad na yumanig ng malakas ang langit, at ang madilim na puyo ng tubig ay sumabog na may malakas na epekto ng enerhiya, marahas na bumangga sa liwanag na bola na inihagis ni Chinyu dito. Nagsagupaan ang dalawang malalakas na puwersa, na nagresulta sa isang pagsabog. Ang mga pagbabago-bago ng enerhiya ay nawala tulad ng isang pagsabog ng bulkan, at ang buong kawalan ay nanginag. Sa marahas na banggaan na ito, naramdaman ni Chinyu ang napakalaking pressure na dudurog sa kanya. Gayunpaman, hindi siya umatras. Lalong naging determinado ang layunin ng labanan sa kanyang puso. Pinagsama-sama niya ang kanyang tunay na diwa at inilipat ang bawat pulgada ng lakas ng kanyang katawan upang labanan ang makalangit na kapigatian. Patuloy siyang nagpakawala ng malalakas na pag-atake, gamit ang kanyang lakas para salakayin ang madilim na puyo ng tubig, sinusubukang buwagin ito. Ang kadiliman sa puyo ng tubig at kidlat ay sumambulat na may marahas na kapangyarihan, lumulubog patungo kay Chinyu, sinusubukang lumunin siya. Gayunpaman, umasa si Chinyu sa kanyang sariling paglilinang, determinasyon, at pagnanais na maabot ang True Saint Realm, upang labanan ang malakas na pressure na ito. Lalong lumiwanag ang ilaw sa kanyang katawan. Ang bawat pag-atake ay nagdadala ng mapanirang kapangyarihan, na nagwasak sa madilim na puyo ng tubig. Ang napakalaking bitik ay lumitaw sa puyo ng tubig, at ang liwanag ay tumago sa kanila. Ang kapangyarihan ni Chinyu ay lalong lumakas, at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis, na pinipigilan ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian sa sukdulan. Sa huli, ang madilim na puyo ng tubig ay gumuho at naging hindi mabilang na mga fragment na naglaho sa kawalan. Ang unang makalangit na kapigatian na ito ay hindi malaki, minisyon ni Chinyu at sinabi. Sa sandaling ito, ang puso ni Chinyu ay lumundag sa hindi magagapi na layunin at kumpiyansa sa labanan. Hindi siya natatakot sa siyam na makalangit na kapigatian na ito. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya. Alam niyang hindi karaniwan ang makalangit na kapigatian na ito, at ang bawat makalangit na kapigatian ay lalong nakakatakot Ronira. Sa gayon ay inayos niya ang kanyang panloob na chi at hinintay na bumaba ang ikalawang makalangit na kapigatian. Ang mga dagandong ng mga demonyo ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, at ang kidlat sa madilim na ulap ay naging mas marahas na parang gusto nitong sirain ang lahat. Si Chinyu ay nakatayo sa kawalan na may determinadong tingin. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Handa siyang salubungin ang pagdating ng ikalawang makalangit na kapigatian. Biglang nagbago na naman ang langit. Isang napakainit na apoy ang lumabas mula sa madilim na ulap at sumanib sa kidlat, na bumubuo ng isang nakakatakot na apoy na kidlat. Ang apoy na kidlat ay nagngangalit sa kalangitan, na naglabas ng mapanirang kapangyarihan. Tinunog nito ang buong buhay at ginawang abo ang lahat. Mataimtim ang ekspresyon ng mga mata ni Chinyu. Alam niyang mas nakakatakot ang nag-aapoy na makalangit na kapighatiang ito kaysa sa nauna. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang inayos ang kanyang kalagayan at naghanda upang harapin ang hamon na ito. Mabangis na inatake ng apoy na kidlat si Chinyu, at ang bilis ay hindi maisip. Naglabas ito ng nakakapasong internal na chi na para bang masusunog ang lahat ng bagay na maging abo. Kumikislap ang mga mata ni Chinyu na may bakas ng determinasyon. Pinagsama-sama niya ang kanyang tunay na diwa, gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at gumawa ng isang malakas na depensang spell. Isang layer ng hindi masisirang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay kahawig ng isang hindi masisira na kuta, na naglalabas ng malakas na puwersang protection na mahigpit na nagpoprotekta sa Chinyu sa loob.
Kasabay ng banal na robe ni Wuji sa katawan ni Chinyo, ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa hindi masisira na antas. Ang apoy na kidlat ay tumama, bumangga sa nagtatanggol na liwanag ni Chinyo, na nagbubuga ng nakakasilaw na liwanag. Ang lakas ng apoy at kidlat ay lumundag na parang isang marahas na bagyo, sinusubukang sirain ang depensa ni Chinyo at tuluyang nilamon siya. Gayunpaman, ang depensa ni Chinyo ay hindi nasisira at hindi natitinag. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at inipon ang kanyang lakas upang magpakawala ng isang malakas na pag-atake. Ang invisible energy waves ay sumabog mula sa katawan ni Chinyo. Ang gintong liwanag ay tila corporeal habang umaatake ito sa apoy na kidlat. Ang kidlat ng apoy ay unti-unting humina sa ilalim ng pag-atake ni Chinyo, ngunit patuloy pa rin itong lumalapit sa kanya. Huminga ng malalim si Chinyo, kumikislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagpupersage sa lahat ay malalampasan niya ang nakakatakot na apoy kidlat na makalangit na kapigatian. Inilabas ni Chinyo ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ng walang pag-aalinlangan, itinoon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang punto, na bumubuo ng isang nakakatakot na agos ng enerhiya. Ang Golden Torrent ay naglalaman ng walang limitasyong mapanirang kapangyarihan at sumugod patungo sa apoy na kidlat sa bilis ng kidlat. Ang kidlat ng apoy ay bumangga sa agos ng enerhiya, at isang kapangyarihang nakakabasag ng lupa ang sumabog. Lumawak ang spatial rift, lumipad ang apoy kung saan-saan, at umaalingaw-ngaw ang energy shockwaves. Ang mga pag-atake ni Chinyo ay naging mas mabangis. Walang tigil siyang nagpakawala ng malakas na lakas ng buong lakas. Kasunod ng galit na dagindong ni Chinyo, ang kanyang buong katawan ay ganap na naging gintong kulay na kasing init ng araw. Ang gininto ang liwanag na ito ay matiyagang nagliliwanag sa kaibuturan ng kawalan. Humina ang kidlat ng apoy sa kanyang pag-atake at tuluyang natalo. Nabawi ng langit ang kalmado at kapayapaan nito, at ang kidlat ng apoy na makalangit na kapigatian ay ganap na nawala. Nakatayo sa pwesto, bahagyang nanginig ang katawan ni Chinyo nang maramdaman niya ang napakalaking enerhiya na kanyang naubos. Alam niya na bagamat matagumpay niyang napaglabanan ang ikalawang makalangit na kapigatian, 7 pa ang naghihintay sa kanya. 2,180 hindi ganyan ka-Jose. Tumangala si Chinyo sa kahindek-hindek na kalangitan, at sa isang nakabubusog na tawa, sinabi niya, napakalaking pagdurusa ng langit. Sa tingin mo ba kaya mo akong ipahamak dito? Panaginip lang. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang magtipon at naging mas kakilakilabot at nakakatakot. Inayos ni Chinyo ang kanyang panloob na chi at naghanda para sa pagdating ng ikatlong makalangit na kapigatian. Ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang buong katawan, at ang kanyang panloob na chi ay napakalakas. Nang bumaba ang ikatlong makalangit na kapigatian, ang mga maitim na ulap sa kalangitan ay gamulong ng walang katapusan, na naglalabas ng nakakasuffocate na madilim na panloob na chi. Umalangaw-ngaw sa kawalan ang mga dagindong ng mga demonyo na tila sila ay nagsasaya sa nalalapit na pagkawasak. Si Chinyo ay mukhang determinado gaya ng dati, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay naging mas nakasisilaw. Siya ay nakatayo sa kawalan, tinatanggap ang makalangit na kapigatian, matatag na nakaugat tulad ng isang hindi masisira na taluktok ng bundok. Ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay unti-unting natipon sa isang napakalaking puyo ng tubig na puno ng enerhiya ng kadiliman at kamatayan. Isang napakalaking bolt ng madilim na kidlat ang nagsimulang magkaroon ng hugis, na naglalabas ng isang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang maitim na kidlat na ito ay kahawig ng talim ng demonyo, na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumambulat mula sa kidlat, na nagpapadilim sa nakapalibot na espasyo. Itinuon ni Chinyo ang kanyang tingin sa madilim na kidlat, puno ng determinasyon at tapang sa kaibuturan. Nakuha niya ang kanyang tunay na diwa, at isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan. Isang malakas na gininto ang liwanag ang nagmula sa katawan ni Chinyo, na bumubuo ng isang hindi masisira na kalasag. Ang ningning na nagmumula sa gintong kalasag ay lubos na kaibahan sa madilim na kidlat. Ikinaway ni Chinyo ang kanyang palad, nagpakawala ng hindi kapani-pani walang pag-atake.
Isang golden energy ball ang nabuo sa kanyang kamay, na nagmumula sa isang nakakasilaw na liwanag. Sa pagpuntirya ng kanyang mga pag-atake sa madilim na kidlat, naghanda siyang gumamit ng isang malakas na puwersa upang talunin ang makalangit na kapighatiang ito. Ang bola ng enerhiya ay nagpalabas ng isang paputok na tunog, at ang napakabilis na bilis nito ay hindi maarap. Nilalaman nito ang lahat ng lakas at determinasyon ni Chinyu at handang lagpasan ang tanikala ng madilim na kidlat. Dumagundong ang madilim na kidlat at inatake si Chinyu, naglabas ng kapangyarihang kayang sirain ang lahat. Ang bilis nito ay kasing bilis ng kidlat, at ang kapangyarihan nito ay walang katulad na nakakatakot. Gayunpaman, hindi natakot si Chinyu. Pinagsama niya ang kanyang tunay na diwa, at ang lahat ng kanyang lakas ay sumabog. Ang kanyang pag-atake ay tumama sa madilim na kidlat na may malakas na putok, na nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Ang gintong enerhiya ay bumangga sa madilim na kidlat, na nagresulta sa isang nakakabinging pagsabog. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay nagngangalit, at ang spatial rift ay nagsimulang lumawak. Ang madilim na kidlat ay nagsimulang manginig at gumuho. Ang mga pag-atake ni Chinyu ay lalong naging mabangis. Bawat hampas ay may dalang hindi masisira na kapangyarihan, na sinusubukang punutin ang madilim na kidlat. Ang kanyang katawan ay nababalot ng ginintoang liwanag, naglalabas ng walang katulad na kamahalan at kapangyarihan. Sa bawat pagsuntok niya, para itong Diyos na bumababa, sinusubukang pilitin na umatras ang madilim na kidlat, Ran o Beta S. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng ikatlong makalangit na kapighatiang ito ay walang katulad na kakilakilabot. Natalo nito ang suntok ni Chinyu ng unti-unti. Ang makalangit na kapighatiang iyon ay tila nagbigay ng bagong buhay. Nagdala ito ng parang kamatayang panloob na chi at patuloy na pinipilit pabalik si Chinyu. Ang ikatlong makalangit na kapighatian ay sa wakas ay nagpakita ng ilang disenteng kasanayan. May bahid ng panunuya ang tono ni Chinyu. Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming iba pang mga streak ng kapangyarihan ang lumitaw mula sa madilim na ulap, bawat isa ay naging isang itim na liwanag na halos sumanib sa kawalan. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Para silang mga demonyo na ipinanganak mula sa landas ng langit, na may dalang pinaka-primitive at purong nakakatakot na kapangyarihan. Naramdaman ni Chinyu ang nakakatakot na pressure ng dark forces na iyon, ngunit hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim at inayos ang kalagayan niya. Inipon niya ang kanyang tunay na kakanyahan at inilipat ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga mata ni Chinyu ay kumikislap sa hindi natitinag na determinasyon. May malinaw siyang layunin sa isip at determinado siyang harapin ang ikatlong makalangit na kapighatian na ito. Itinaas niya ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang hampas ng buong lakas ng walang pag-aalinlangan. Isang walang kapantay na kapangyarihan ang natipon sa kamao ni Chinyu at bumuo ng isang malakas na gintong agos ng hangin. Ang ginintoang agos ng hangin na ito ay puno ng determinasyon at tiyaga ni Chinyu, at naglalaman ito ng kanyang hamon at kawalang takot patungo sa makalangit na kapighatian. Ang kamao ni Chinyu ay parang kanyan, na sumasabog patungo sa madilim na puwersa. 10,000 spell-breaking punch. Umungol si Chinyu at itinaas ang kanyang kamay para gamitin ang kanyang trump card. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chinyu ay naging isang nakasisilaw na gininto ang araw na parang gusto nitong liwanagan ang lahat. Ito ay ang kapangyarihan ng tunay na kakanyahan sa tuktok nito, dalisay at kakilakilabot. Ang gininto ang liwanag ay nagsindi ng sinag ng ningning sa walang katapusang kawalan, tulad ng isang maliwanag na ilaw na biglang lumitaw sa mahabang gabi. Patuloy na nanginginig ang walang laman sa paligid. Kahit na ang ikatlong makalangit na kapighatian ay tila naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng suntok na ito. Halika, panoorin mo akong basagin kita. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang kanyang gininto ang kamao ay walang awang na dumurog sa mga demonyong namula sa makalangit na kapighatian. Habang ang 10,000 spell-breaking punch ni Chinyu ay sumuntok patungo sa mga demonyong namumuo mula sa makalangit na kapighatian, ang buong espasyo ay tila nanginginig. Nagdala ng mapangwasak na aura ang gintong kamao. Parang meteorite, hindi maarak ang bilis nito. Sa isang iglap, ang mga katawan ng mga demonyo ay agad na binalot ng gintong liwanag na tila sila ay itinapon sa purgatorio.
Sila ay umungal at sinubukang labanan ang pag-atake ni Qin Yu ngunit nabigo silang labanan ang walang hanggan na kapangyarihan na hatid ng mga anino ng gintong kamao. Rumble! Tinurog ng gininto ang kamao ang mga katawan ng mga demonyo, binasag ang mga ito sa hindi mabilang na mga pira-piraso, naging itim na alikabok at nagwawala. Ang pagbabago-bago ng gininto ang enerhiya ay kumalat at napunit ang kawalan, na nagpapaliwanag sa mundo. Ang maitim na kidlat sa makalangit na kapigatian ay agad na natalo at naging kawalan. Ang madilim na ulap sa hangin ay nagsimulang gamulong, at ang mga dagendong ng mga demonyo ay biglang tumigil, na bumulusok sa buong eksena sa katahimikan. Ngunit hindi tumigil si Qin Yu. Nagpatuloy siya sa pag-sprint pasulong, na inilabas ang kanyang lakas sa sukdulan. Ang kanyang kamao ay tumagos sa kawalan, at ang mga daloy ng gininto ang enerhiya ay sumambulat na parang mga bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Ang bawat welga ay may dalang mapanirang kapangyarihan, na dumudurog sa katawan ng demonyo at ginagawa itong ganap na mawala sa gintong liwanag. Ang mundo ay tila nanginginig sa kapangyarihan ni Qin Yu, na puno ng papuri at pagpipitagan. Isang makapangyarihang gininto ang liwanag ang nagliwanag sa bawat sulok, na nagdadala ng pag-asa at muling pagbabangon. Nagsimulang manginig ang walang laman sa paligid, na may mga pagbabago sa enerhiya na nagngangalit na tila ang langit at lupa ay nanginig bilang tugon. Ang katawan ni Qin Yu ay kumikislap sa liwanag. Siya ay nakatayo sa kawalan tulad ng isang gintong higanti, hindi magagapi. Sa ilalim ng malakas na suntok ni Qin Yu, ang mga madilim na puwersang iyon ay lubos na napawi, na walang pagkakataong makatakas. Muli, bumalik ang katahimikan sa mundo, at ang figure ni Qin Yu ay nanatiling matatag, na may mga mata na nagninangas na parang mga sulo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kakaiba at nakakatakot na kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Ang unang tatlong makalangit na kapigatian ay hindi dapat banggitin, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Sa kawalan na ito, ang lakas ni Qin Yu ay lubos na napabuti. Kahit na siya ay nasa semi-saint realm pa rin, ang kanyang lakas ay hindi na pareho. Marahil ito ay dahil sa kapangyarihang dala ng magulong chi o ang pagpapahirap ng magulong chi na nagpabuti sa kanyang estado ng pag-iisip. Sa madaling salita, sa sandaling ito, ang lakas at kumpiyansa ni Qin Yu ay umabot na sa kanilang mga rurok. Sa sandaling ito, lumakas ang hangarin ni Qin Yu sa pakikipaglaban, hindi natatakot sa anuman.